Na-retire na ang jersey ni Del Curry sa Charlotte Hornets. Pero ang tanong, bakit ngayon lang? Sa tagal ng history ng Hornets, pangalawang player pa lang siya na nabigyan ng ganitong karangalan. Pangalawa lang. Ang una ay ang number 13 ni Bobby Peels na niretire noong year 2000 pagkatapos nitong pumanaw sa isang car accident habang papauwi galing practice. Si Del Curry ay hindi naman superstar starter. Hindi siya franchise face tulad ng anak niyang si Stephen Curry. Pero siya ang pinaka-importanteng pundasyon ng team nila noon. Siya ay original Hornet. Isa sa pinakaunang player ng franchise noong 1988. At siya rin ang nagtagal ng pinakamatagal sa team, halos isang dekada. Kaya ngayon, after decades ng pagiging loyal player, mentor at broadcaster, finally, itinaas na rin ang number 30 niya sa rafters. Pero gaano nga ba talaga kagaling si Del Curry? O kilala lang natin siya bilang tatay ni Steph? At deserve niya ba talaga tong jersey retirement na to? Tara, pagkwentuhan natin. Let's hear it one more time for number 30, forever a Hornet, Del Curry! Sa mga hindi gaano nakakakilala kay Del Curry o sa mga kilala lang siya bilang tatay ni Steph, college pa lang itinuturing na siyang isa sa pinakamagaling na college player sa buong Amerika noong panahon niya. Nag-aral siya sa Virginia Tech at nag-average doon ng almost 19 points per game sa buong college career niya at umabot pa ng 24 points per game sa kanyang final year. Naging consensus All-American second team, Conference Player of the Year at 3-time first team All-Conference. Hawak niya ang second all-time total points sa Virginia Tech na meron siyang 2,389 total points. Solid college player. At noong 1986 NBA Draft, napili si Del Curry bilang 15th overall pick ng Utah Jazz. Pero ang problema, bench role siya agad at hindi nagkaroon ng chance ma-showcase ang talent niya sa team. Kaya after 1 year, titrade siya papuntang Cleveland Cavaliers. At habang naglalaro siya sa Cleveland, doon ay sinilang ang kanilang panganay na anak, ang lodi ng marami na si Stephen Curry. Same hospital kung saan pinanganak ang isa sa karibal niyang si LeBron James. Isang taon lang din naglaro si Del Curry sa Cleveland dahil noong 1988, nagkaroon ng expansion team ang NBA, ang Miami Heat at Charlotte Hornets. At sa expansion draft, ang kauna-unahang player na pinili ng Charlotte ay si Del Curry. So parang literal na OG si Del, parang kauna-unahang player sa team history. At sa Charlotte Hornets, hindi pa din siya naging superstar ng team. Off the bench pa din, pero at least dito nahanap niya ang tamang role niya at nagagamit siya ng maayos. Doon na din siya nakilala bilang mahusay na shooter. Pag pinasok siya sa court mula sa bench, instant momentum swing. Kaya niya gumawa ng sunod-sunod na tres. Hindi mo siya gugustuhin makalaban pag uminit siya sa 3-point line. At yes, hindi siya starter pero isa siya sa mga naging pinaka-importanting player sa batang team ng Hornets. At yun, naglaro si Del Curry sa Hornets ng 10 taon, mostly coming off the bench. Nag-average siya ng 14 points, 2.9 rebounds at 2 assists per game. At maniwala ka sa hindi, dahil sa tagal niya sa team, hawak niya dati ang franchise all-time leader sa points na meron siyang 9,839 total points bago ito nabura ni Kemba Walker. Noong 1994, nanalo pa si Del Curry ng 6th Man of the Year. Sa 10 taon ni Del sa team, mula 1988 hanggang 1998, kahit nagsimula ang team sa expansion draft, unti-unti silang lumakas at nagpakilala sa liga at 5 beses silang nakapasok sa playoffs. At sa 10 taon din yon, nakasama niya sa team ang mga kilalang players like Larry Johnson, ang kauna-unahang naging superstar ng franchise, Alonzo Mourning, Muggsy Bogues na nanguna noon sa assists at steals, ang all-star na si Glenn Rice, Anthony Mason at kahit si Vlade Divac. Pero sa mga pangalan na yan, bakit nga ba sa isang bench o sa 6-man player ang niretire ang jersey? Well, dahil yan sa kanyang elite shooting, consistency at syempre ang loyalty. Yung ambag niya, hindi mo basta makikita sa stat sheets, para siyang secret weapon sa bench. At matapos ang 10 taon niya sa Hornets, naglaro pa siya ng 1 taon para sa Milwaukee Bucks at 3 taon para sa Toronto Raptors bago tuluyang nagretiro. At nung nag-retire siya, hawak niya noon ang Hornets franchise all-time leader in points, 3-point field goals made at games played. After nun, naging player development coach siya ng Charlotte. Color commentator siya ng Hornets at naging team ambassador at special advisor pa ng prangkisa. Pero bakit nga ba ngayon lang na-retire ang jersey ni Del Curry? Madaming dahilan.
Una, kasama na dyan ang papalit-palit na team owner. Lumipat pa ang original Hornets papuntang New Orleans. Naiwan ng Charlotte na walang team. Nagkaroon ng bagong team, yung Bobcats. Basta parang na-reset ang history nila for a while. At siguro, wala pa naman masyadong big achievements ang franchise para may kilalanin silang legends. At oo, hindi narating ni Del Curry ang superstar o all-star status sa NBA. Pero hindi lahat ng legend, superstar. May iba, tahimik lang. Pero tumatak sa isang franchise ng matagal na panahon. Si Stephen Curry ay superstar, naging greatest shooter of all time, 2-time MVP, multiple-time champions at naging mukha ng Golden State Warriors dynasty. Habang si Del ay nagsimula sa player na halos walang value at walang playing time. Naging solid role player, six-man at franchise legend ng Charlotte Hornets. Pwede nating sabihing mas nagkaroon ng legendary career ang anak kesa sa tatay, pero kay Del galing ang foundation ni Steph at influence. Dahil bago pa nagkaroon ng Wardell Stephen Curry na kilala natin ngayon, meron munang naunang Wardell Stephen Curry Sr. na may jersey number 30 na ngayon ay nakaangat na sa rafters. Kung ikaw ang tatanungin, deserve ba ni Del Curry ang ginawang jersey retirement ng Charlotte Hornets sa kanya kahit hindi siya naging superstar ng franchise? Share your thoughts sa comments, pa-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan. 4 seconds left. He'll take it in. Fires to Curry. Shot at the buzzer. Good! A three-pointer. It's a three-pointer. It's The over. Hornets win! It's